Manage your inventory items. Okay guys, dito sa inventory items ay kita mo na agad lahat ng items mo. Kasama yung kanyang status, on-hand stock, available, reorder level, tsaka yung kanyang cost. Okay guys, itong reorder level, 50 pieces. Ibig sabihin nito, kapag 50 pieces na lang yung stock mo, magno-notify ito sa device mo na ikaw ay mag-reorder na. Okay? Tapos kita mo rin dito yung ating mga widgets, out of stock, clickable yan. Yan. Expiring, low stock, yan, pati value. Yan, ito yung value natin. Then dito, halimbawa, binuksan mo tong cupcake, kita mo ang ating stock sa bawat location. Meron din yung batch and expiry. Pwede ka maglagay dito ng expiration. Tapos link product, saan siya nakalink na catalog. Recipe usage, wala muna ako dito. Sa production order to. Gawa tayo ng separate video dyan. Tapos transaction history. So kita mo dito lahat ng movement nitong cupcake. Kita mo dyan yung transaction number, stock location, tapos saan siya nagbawas, saan siya nagdagdag, current stock niya, sino yung nag-transact nun, at anong oras o anong araw. Pwede mo rin niya i-filter dito. Okay? Pwede ka rin maglagay ng ingredients mo. Halimbawa, gawa tayo outside. Sample lang to guys, outside. Cost niya halimbawa 150 per liter. Pwede mo lagay dyan liter. Yan. Initial stock, 10 liters. Reorder level, 5. Pwede ka maglagay ng expiration. So, lagay mo natin expiration. Yan. Pwede ka naman gumawa dito. Gusto mo per ml. Lagay mo ml. Tapos yung cost niya per ml. 0.15. Okay? Save. Ayan, 10 ml. ml ginamit ko para mas madali kapag tayo gumawa ng catalog na ingredient base. So, damihan natin. Yan. Dito sa stock, pwede ka rin dito maglagay ng stock sa mga branches mo ng mas madali. Then dito, pwede ka rin mag-filter. Halimbawa, gusto mo makita yung main lang. Ayan. Cavite branch, warehouse. Ayan. Pwede ka rin mag-filter dito yung status lang. Ayan. Expiring. Okay? Then, pwede ka rin dito mag-search. Madali mag-search ng lead. Straw. Okay? Kung on-hand, ibig sabihin yan, total physical stock mo yan. Ayan. Committed, ito naman kapag gumawa ka sa sales orders ng pack o kaya naman ay nakaship, confirm, ayan, dito lalabas yon. Available, on-hand minus committed. Tapos incoming, ito naman yung sa PO. Kapag may binili ka, tapos hindi pa paid, confirm pa lang, dito lalabas yon. So, importante itong incoming para hindi tayo ma-overstock. Then, pwede mo yung export at pwede mo rin mapanood yung inventory overview ng merchant tree. So guys, ganun lang kadali gamitin ang inventory items ng merchant tree.